Laban Pilipinas! Buong Pilipinas ngayon parang may sapi. Pero imbes na lumutang o mag-levitate, nagtatatalon at nagpapasirko-sirko sila. Gaya na lang sa coffee shop na ito sa Rizal, kung saan ang mga barista tila nagpapamalas ng kanilang winning floor exercise performance with landing. Para ipakita po sa kanya na sumusuporta kami sa kanya at nakaka-proud na isang Pilipino yung nanalo ng gold sa Olympics. Kanya-kanya nga tayo ngayong gymnastics. Ang bago kasi nating iniidolo, ang double gold medalist sa 2024 Paris Olympics, si Carlos Kaloy Yulo. Sa Kalasyaw sa Pangasinan nga. Hetong si Romar. Mula pagbangon ng higaan, pagkuha ng tubig sa ref, at pagsuot ng tsinelas, aba, umi-stunt. Napatumbling daw kasi siya nung nalaman niya kung magkano ang naghihintay na incentives kay Kaloy dito sa Pilipinas. Cash reward mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya. 3-bedroom fully furnished condominium, house and lot, brand new car, at kung ano-ano pang lifetime perks. Ang tinatayang kabuuang halaga ng mga pabuyang matatanggap ni Kaloy, tinatayang aabot na sa 100 million pesos. Deserve! Sobrang nagulat po ako since ganun po yung premyo na matatanggap ni Carlos Yulo. Kaya ngayon pa lang po, para prepared na po ako pag dumating yung 2028 Olympics. Ang pagsirko-sirko, maning-mani lang daw talaga kay Romar. I am a former cheerleader po ng Team Pangasinan Pep Stars po. Pwede po akong ilagay sa base and also flyer. Kaya ko din po tumableng. And also, I can do split po. So, ito lang po yung sala namin, which is dito lang po ako gumagawa ng mga contents. And ito po yung sofa kung saan po ako tumatabling. Pero seryoso raw talaga si Romar sa pangarap niyang makatungtong sa entablado ng International Cheerleading Union. Go, Romar! Ang realization ko po doon sa pagkapanalo po ni Carlos Yulo ay kung sana pinagpatuloy ko po yung pagiging cheerleader ko, siguro po nakaapak na po ako sa ICU or International Cheerleading Union, which is one of my dream po. Samantala, matapos ang makapigil hiningang laban ni Kaloy sa Olympics, nag-relax at pa-food trip muna siya sa Paris. Pero ano itong nabalitaan naming naispatan din daw siya nitong mga nakaraang araw sa isang gym sa Marikina? Mula built ng katawan, buhok, hugis ng mukha, pati height, papasa raw na carbon copy ng ating golden boy. Meet 21-year-old Andre, ang look-alike daw ni Carlos Yulo. Akala ko talaga si Carlos Yulo. Medyo na-excite ako yung Feeling ko rin po na nauwi ko po yung gold medal, na 2 gold medal po dahil po nasasabihan po ako na Carlos Yulo, congratulations. Pagka tungtong ko po ng kolehiyo, nabansagan na po agad ako na ako daw po si Carlos Yulo. Minsan po may times po na sinasakyan ko yung trip nila and kapag gusto po nila magpa-pick, hinahayaan ko lang po. Si Andre, gaya ni Kaloy, 7 taong gulang lang nung nahilig sa sports. Naging student athlete sa track and field nung elementary at naging varsity player sa volleyball nung high school. And ito po ay nakuha ko dun sa 2 sport na yon. More or less 15 to 20 gold medals po ito. Ang ilan po dito is sa Mariprisa, sa division meet, and nakakuha po kami ng gold doon. Gaya ni Kaloy, inspired din daw ngayon si Andre sa kanyang girlfriend na si Yari. May gusto lang po akong i-clarify. Kami po ng girlfriend ko na si Yari. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng inyong support. Ang love life ni Andre, suportado raw ng kanyang mami Peachy. Sinusuportahan niya talaga ako sa lahat ng bagay. Sa mga problema na pinagdadaanan namin is pinipili namin na mag-stay sa aming dalawa. Ang tinatamasang tagumpay ngayon ni Carlos Yulo, bumuhay ng interes ng publiko sa gymnastics.
hanggang sa barabarangay. Bagay na matagal na raw interes ng grupo ng mga kalalakihang ito mula Davao. Ang Panabo Tamblingero. Sa lupit ng kanilang stunt, lahat kakabahan. Nagka-practice mi sa bagasuan sa bagasuan para safety among among landing nya sa dagat, sapa sa yuta. Para raw ligtas ang kanilang babagsakan, ang kanilang pag-iensayo ginagawa nila sa bagaso o tumpok ng pusot. Dito po kami kadalasan nagpa-practice. Gawa ng malambot siya. Safety din po sa amin yung babagsakan namin kasi napakalambot talaga po. Komportable kaming gumawa ng mga stunts para mag-improve pa. May trabaho, diretso mi sa among tamblinganan. Practice na dala exercise na lang po. Gayunman, hindi pa rin maiwasan ang kakambal nitong peligro. Time sir nga, di na mo malikayan na kasi syempre dili man perfect yun ang amuang ginabuhat pero may tubig niya nga init tapos naay ihampol nga kanang panbitaw ng tuba-tuba may tawag sa muana para ang iyang pag mukalma siya niya ma-okay siya. Kada performance, binabayaran sila ng 3 to 5,000 pesos. Kwaon mi gisting mi kana para nang may mga kasal, may mga pista. Tamo na kung kinsa tong walay tubil, pantay gid mi tanan gyud. Wala gyud ingom na kanang mulamang. Sa pagkapanalo ni Yulo, mas naging masigasig daw sila sa pagtitrain ng mga bagong miyembro, lalo na yung mga bata na malambot pa raw ang mga buto-buto. Sunod nga mudako sila, mapriya sila ni Yulo nga gold medalist, naiwas sila sa bisyo or adik-adik. Kamo ang grupo wala gyud nga na Ang sa ato ang mahal nga gobyerno nga daghan kayog mga naay potential diri sa Pilipinas no. Bisag asa nga area sa mapa-bukid man or mapa-syudad, bata pa sila napansin na sila. Pag-abot sa punto nga bata pa sila nasanay sila, pwede na silang ilaban sa ibang bansa. Pasinday pohon kami ang musunod or napay musunod sa mua na mas portahan nila ma-same ni maparehan ni Carlos Yulo na maka-gold medalist. Lahat tayo nagpapasirko-sirko ngayon, panayang tumbling para sa kanya-kanyang bagay na gusto nating marating. Laban, go for gold at mag-enjoy. Mag-Carlos YOLO! Because you only live once!